Hindi pwede dalan. Sa umanay bakit. Praise the Lord. Amen. Kahit kung nga laan like nga gundaway iti panagyaman ko iti napalabas nga conference tayo to all the lesson learned from that conference dahil napakarami po tayong natutunan. Hindi lang po ako, malamang tayo pong lahat, marami po tayong natutunan sa conference na yun. Especially yung na-gain natin yung strength na kailangan natin. Amen? Dahil kulang na kulang po tayo sa manpower. Pero, as sabi ni Bishop po na ang outcome ng conference ay victorious. Amen? Amen. Dahil yun po sa pagtutulungan natin, kahit na pioneering po tayo, andun yung pagtutulungan. Kaya nagawa po natin. Amen? Amen. So, praise the Lord po sa pangyayaring iyan na lahat tayo ay nagkaroon ng lesson. So, sa next time po, kung maganda po ngayon, mas maganda na naman po sa susunod. Amen? Amen. Kaya, kailangan po natin ng kapit busy. Amen? So, ang pag-aaralan po natin ngayong gabi na nakuha sa Pilipos 4:19, ulitin ko po. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, pag sinabi po ditong kayamanan, so, naisip po natin mga blessing, ano po. Ang tema po natin, gusto pong bigyan ng Jesus is our greatest treasure. Greatest. Ano po ba yung greatest pagkaintindi natin? Pinaka na sa lahat. Pinakadakila, pinaka-the best, pinaka-lubos-lubusan, pinaka-mayaman, pinaka-magaling, pinaka-maganda, gwapo, ganun po. Siya yung pinaka. That's the greatest. Utmost. So yung treasure, lagi nating naisip pag treasure is kayamanan, pera. But not only in material, financial, pwede rin po siya yung ating great physician, great savior. Amen? Kasama po yun sa treasure, spiritually treasure. Greatest treasure means you can ask everything. Kasi great treasure is so, pwede pala nating hingin lahat. Pwede pala tayong humingi. So, since Jesus is our greatest treasure, so huwag tayong magtipid sa paghingi. Hindi lang yung kailangan mong hingin mo, sobrahan mo. Huwag tayong magtipid ng paghingi sa Kanya, kay Lord. Dahil po hindi po natin mauubos yung kayamanan sa langit. Napakarami po. Maraming unclaimed blessing sa langit. Bakit po kaya? Dahil hindi po tayo marunong humingi. Kaya maraming hindi na bumababang blessing dahil hindi po ang mga Kristiyano hindi marunong humingi. Kasi po hindi alam ng mga Kristiyano kung paano pababain yung blessing. Kaya maraming blessing sa taas na hindi nakukuha. So kung si Jesus is our greatest treasure, ano po ang dapat nating gawin? Ano po ang dapat na magkaroon tayo para makuha natin yung mga unclaimed blessing? Katulad po ng pagkukuha natin ng mga ayuda, marami po tayong dapat gawin. Ano po? So ngayon mga kapatid, are you ready to receive the blessing? Amen. Handa ba kayo? Amen? Amen. Kailangan mo ng pera? Siyempre. Kailangan mo ng kagalingan, nanay? Siyempre. Kailangan mo ng trabaho, mga young people? Yung mga single yan, kailangan nyo ng partner? Siyempre. The right partner sa buhay. Yun po ang mga kailangan natin dito sa mundo kasi nasa mundo pa po tayo. Pwede po nating hingin yun. Wala pang imposible. Dahil ang sabi niya, kung ang sarili niyang anak ay binigay niya, yun pa kaya, sasakyan, hindi niya bibigay? Amen? Amen. Yung anak nga niyang bugtong kaysa isang anak, binigay niya para sa lahat.
Hindi kaya niya ibibigay yung isang bagay na hingin mo o yung lahat ng bagay na hingin mo? Amen po. Amen. Isipin po natin yung logic. Kaisa-isang anak niya, binigay niya. Tapos hindi natin mahingi yung gusto natin. So hingin natin, huwag tayong magtipid ng paghingi sa ating Panginoon dahil mayaman ang ating Ama. Kung naibigay niya ang kanyang bugtong na anak, ano pa kaya kung hindi niya kayang ibigay? Mga kapatid, ano pa kaya? Yung napaka-importante na sa kanya, binigay na niya. Yung pa kaya mga material na bagay na kailangan natin, ang hindi natin mahingi. Dahil pinangako naman ng Diyos na pag humingi ka, na may pasasalamat, panalangin na may pasasalamat. Amen? Ay mahihingi mo ang gusto mong hingin. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay hindi po ba? Hindi po ba oo? Ang pangako ng Diyos? Amen. Oo! Ang sagot ng Diyos. Doon pa sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo! Amen. Dahil sa Kanya nakakasagot tayo ng Amen! Amen. Para sa ikakalwalhati ng Diyos. So hingin mo sa iyong Ama. Kung nung mga nakaraang taon, araw ng mga buhay natin, maraming mga pagsubok, kahirapan, ang sabi nila yung maraming nagsarang pinto, why not this 2026 mga kapatid? Humingi tayo sa Diyos dahil ang sagot niya ay oo. Amen? Amen. Sabihin mo, Lord, kalooban mo ba na gumaling ako? Hingin mo, Nanay Narsing. Lord, kalooban mo ba na matanggap ako sa word na to? Hingin natin ang will ni God. Kung doon ka ba? Lord, kalooban mo ba na mag-abroad ako para kumita ng mas maraming pera? Hindi po yung will natin. Hingin natin sa Panginoon. Lord, kalooban mo pa ba na magkaroon ako ng partner in life? Lahat po yun, kalooban ng Panginoon, hingin po natin. Dahil kung may Jesus na tayo, sabi niya dito, Jesus is our treasure. Kung mayroon kang Jesus, all in na po yun. Package deal. Wala ka nang hahanapin pa. Ang number one, he who has the Son has life. Kung may Jesus ka, may buhay ka. Amen. Very simple. Kung may Jesus ka, may buhay ka. That's why if you have Jesus, panalo ka na. Amen? Amen. Sabi natin sa katabi ng panalo na tayo, kapatid. Panalo na tayo, kapatid. So make sure you have Jesus. Amen? Amen. Anong pangalawa? Ang kaharian ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew 13:44, because the kingdom of heaven like a treasure that a man discovered hidden in a field. Oh, yung kaharian pala ng Panginoon. Daig mo pa yung ginakakali, iti kayamanan. So you have Jesus. You have the kingdom of God. Ano pa? Amen? Napakasarap. Lahat tayo nakabilang sa kaharian ng Diyos ay nakasumpong ng pagkahari ng Diyos. Tayo ay parang nakasumpong ng kayamanan. So, lahat tayo po dito ngayong gabi. Kasumpong po tayo ng kayamanan. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Dahil ang ating Ama, it is the Father pleasure to give His kingdom sa kanyang mga anak. Para sa atin po, tayo na napabilang sa kaharian ng Diyos, tayo ang pinagpala sa buong mundo. Amen. Hallelujah. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Ano pa ang pangatlo? The Word of God is a treasure.
Sabi niya daw sa Psalm, I rejoice in your word like one who discovered a great treasure. Oh, kayamanan. Yung mga salita ng Panginoon. Nakakala natin pag nagbubukas tayo ng Bible, parang wala lang. Treasure pa na yun. Amen? Amen. Kaya tayo magbasa-basa, mga kapatid. If you have Jesus, if you are belong to the kingdom of God, if you have the word of God, kapatid, ikaw na. Amen? Amen. Ikaw na ang pinagpala sa mundong ito. Hallelujah. That's my short message, pero tinamahan po ako dito. Nasa kamay lang pala natin yung treasure na hinahanap natin sa labas. Amen? Abot kamay po natin. We only have Jesus. Hanapin natin ang kaharian ng Panginoon. Read the Bible. Dahil andun po yung mga salita, andun po yung mga instruction for us. How to receive yung mga minimitihin natin. Kung mayroon po tayong tatlo nito, doon marami po tayong kailangan. Pero kung mayroon kang tatlo nito, tayo na po ang pinagpala sa mundo. Amen. So, kailangan magkaroon po tayo ng Jesus in our life. Hanapin natin ang kaharian ng Panginoon. At magmuli-muli po tayo sa kanyang mga salita. Then, meron na po tayong the greatest treasure in our life. Hallelujah. Pinatawagan ko nga po si Bishop for the conclusion for this short message. Napakaganda pong mensahe. Paalala po sa atin na higit na mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa mga material na bagay. Tayo minsan, mga Kristiyano, mas pinapahalagahan natin ang mga material na bagay kaysa kay Jesus. Yes, kailangan natin ng pera. Yes, kailangan natin ng mga material na bagay. Pero hindi po doon nababase ang kayamanan natin. Ang tunay nating kayamanan ay kung meron tayong Jesus sa ating mga puso na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya kung paano natin pinapahalagahan yung mga material na bagay, mas lalo nating pahalagahan yung relasyon natin kay Jesus. Because if we have Jesus, there is everything. In times of crisis, there is Christ na tutulong sa bawat isa po sa atin. Marami akong nagre-reklamo. Sobrang taas daw ang presyo ng mga petrolyo, lahat ng bilihin. Pero sabi ko naman, huwag na tayong magreklamo. That's the reality of life. Ang gawin lamang natin, kung hahayaan ng Panginoon na mananatili ang ganito, hindi niya hahayaan ng kanyang mga anak ay magiging pulubi. Amen? Amen. Because we have Christ. We have Jesus. Meron tayong Kristo, meron tayong Jesus na siyang kayamanan natin. At kapag si Jesus meron sa atin mga puso, no need to worry about anything. No need to worry about everything. Because in Christ, there is everything. In Christ, there is everything. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Kumusta po ang buhay po natin, mga kapatid?
Do we really have Jesus in our lives? Hinahanap ba natin ang kanyang kaharian? Isinasapamuhay ba natin ang kanyang mga salita? At kapag ginagawa po natin ito, then we will receive the blessing of God. At ikaw ang magiging pinakamayaman sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Because you have Christ in your heart. You have Christ in your life. Na siyang makapagbibigay ng lahat ng bagay. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa napakaikli, ngunit napakalalim na salita mo na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na mas lalo naming pahalagahan ang aming relasyon sa iyo. Mas lalo naming pahalagahan ang iyong kaharian at mas lalo naming pahalagahan na isa pamuhay ang iyong masalita. Hindi lingid ang crisis na nararanasan ng buong mundo at hindi kami nga saan nga maisali di Apo. Ba't kabilang kami sa crisis na yan? Pero dahil we have Christ, meron kaming Kristo sa aming mapuso. Hindi po kami mangangamba, Panginoon. Dahil if we have Christ, we have the everything. Kaya Panginoon, sa gabi pong ito, tulungan mong bawat isa sa amin. Hayaan po ninyo na mas mapahalagahan namin ang aming relasyon sa iyo sa lahat ng bagay, mas mapahalagahan namin ang iyong kaharian sa lahat ng bagay, at mas mapahalagahan namin na isa pamuhay ang iyong mga salita sa bawat araw ng aming mabuhay. Pagpalain mo ang iyong lingkod na siya mong ginamit, Panginoon, na magpaalala sa amin sa mga oras na ito. Salamat po because in Christ, ang kanyang mga pangako ay laging oo. Ang aming Panginoon ay laging tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, because we have a God who is always yes. Kaya sa gabi pong ito, patuloy mong palakasin, patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Na lagi ka naming makita, hindi ang crisis, Panginoon, na as Christian, hindi kami magre-reklamo sa mga crisis na nararanasan, Panginoon. But we praise God because this is the reality ng buhay namin dito sa ibabaw ng lupa. At alam namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan katulad ng iyong mga ipinangako, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.